Kumusta ka ngayon? Baka ikaw ay pagod na, natatakot sa kinabukasan, hindi alam kung ano ang darating. Kung ganyan ang nararamdaman mo, ang message na ito ay para sa iyo. Pakinggan natin ang Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot, ako'y naririto. Huwag kang mangamba, ako ang Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita ng aking makapangyarihang kamay. Hindi lang sinabi ng Diyos na okay ka lang. Sinabi niya, nandito ako, kasama mo ako at iingatan kita ng aking makapangyarihang kamay. Alam mo ba kung kanino sinasalita ng Diyos ito? Hindi sa mga makapangyarihan, hindi sa mga taong nasa kanila ang lahat, kundi sa mga taong pagod, sa mga taong natatakot, sa mga taong pakiramdam nila ay hindi sila sapat. Ikaw na nagtatrabaho ng husto para sa pamilya, ikaw na hindi pa rin dumadating ang sagot sa iyong panalangin, ikaw na paulit-ulit nagtatanong, hanggang kailan pa, Panginoon? Ang Diyos ay hindi nagsasabi ng huwag kang matakot dahil wala kang dahilan para matakot. Sinasabi niya iyon dahil alam niya na natatakot ka at nandoon pa rin siya kasama mo sa gitna ng takot mo. Ang kanyang pangako ay hindi aalisin ko ang lahat ng problema mo. Ang pangako niya ay iingatan kita habang hinaharap mo ang iyong mga problema. Baka ngayon ay may pinagdadaanan ka, problema sa pera, sa trabaho, sa pamilya o sa sarili mo. Pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Pero ang totoo, hindi ka nag-iisa. May isang kamay na hindi kailanman bibitaw sa iyo at ang kamay na iyon ay tinatawag ng Biblia na makapangyarihan. Kung kaya niyang likhain ang lahat, kaya niyang dalhin ka sa kabila ng anumang pinagdadaanan mo ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan. Anuman ang nararamdaman namin ngayon, ipaalala mo sa amin na nandito ka. Hawak mo kami ng iyong makapangyarihang kamay at sapat na iyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakatulong sa iyo ang Bible meditation na ito, ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan ngayon. Also, subscribe sa Voice of Hope para sa bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Mahal kayo ng Diyos at mahal ko din kayo.